Serafina's POV. Bakit? Pause itong wika at napapikit ako na mas lumapit ang mukha nito sa akin. Kung niligawan ba kita, sasagutin mo ko? He said huskily and hoarsely. Wala na. Wala na ako narinig pa kundi mabilis lang na pagtibok ng puso ko. Huwag ka magbiro ng ganyan, Vile. Usal ko at gamit ang buong lakas ko ay tinulak ko ito. May gagawin pa ako sa labas. Alright, he said as if he's done playing with me na ikinatingala ko rito. Nakaside yung ulo nito sa akin at kitang-kita ko ang perpektong kurba ng panga niya at ang napakatangos itong ulong. Nasaan ang hustisya? Bakit ang unfair ng mundo? Sobra namang pinapabura ng beauty ang lalaking to. Listen, Serafina. Anitong agad kong kinalingon at ikinalunok ko. I don't know what you did to me. I don't like it. I don't know who I am when I am with you. Anito. Napatigil ang paghinga ko nang umalis to sa harapan ko at nakita ko kung paano to napabuntong hininga at seryoso kong tinignan sa mga mata na kinakuyom ko sa kamao ko. Wala akong ginawa sa iyo, Vile. Mahinahan kong sabi na pinapakalma ko pa ang sarili ko. Di na kami ganong malapit pero parang susuffocate pa rin ako at sana ramdam ni Vile na aasiwan na ako sa katawan niya. Imbes na kumalma ako, mas lalo naghurumentadong puso ko. Do you know, Jewel? Anito at bumalik na naman ang boses ito sa malamig na paraan. Nagulat ako at nagdalawang isip kung sasagutin ba siya. She is my stepsister. Amin ko na rin at napatingin sa gilid ko. Ayokong pag-usapan sa Jewel. Bakit? Tanong ko. Do you trust me, Serafina? Out of nowhere nitong tanong. Hindi ako makasagot. Anong connect? Pero may tiwala nga ba ako sa kanya? Marami na siyang nagawa sa akin, sa amin ng anak ko. Kung nasa panganib kami, nandoon siya. Pero hindi ko pa talaga siya kilala ng lubusan. Oo. Nung una, syempre, hindi naman kita kilala. Hanggang ngayon, pero dahil sa mga ginawa mong tulong sa amin ng anak ko, masasabi kong may maliit na tsansa na may tiwala ako sa'yo. Tsaka, titira ba ako dito kasama ka kung wala akong tiwala sa'yo? Nauutal kong sabi habang nagsasalita. Lumapit ito sa akin pero napatras ulit ako. Please, huwag kang lumapit. Nanginginig ang boses ko dahil hindi ko na kaya pang pigilan ang sarili ko. Baka masamba ko siya nang wala sa oras. Hindi naman siya nakahubad pero dahil nga naka-open ang butones niya, ang hot niyang tingnan. Oo, aaminin ko na di-distract ako. Why? I think you like it. He said mockingly pero hindi man lang ako nainis. Gusto kong matawa dahil may pagkamahangin din palang lalaking to. Nek-nek mo. Anong ka-like it ko dyan? Halos buto-buto? Pang-asar ko na ikinadilim ng aura nito. Bakit kasi sinabi mo pa yun, Serafina? Ikaw ang gumagawa ng sarili mong hukay. Biro lang. Nanginginig ang labi ko. Gusto ko nang lumabas sa kwartong to. Ang madilim nitong aura na palitan ng seryosong tingin. Jewel wants me to kill you. He said na nagpaawang sa labi ko. Ha? Wait, bakit? At bakit si Vile pa? Sino ba siya? Why? At bakit sa'yo siya lumapit kung gusto niya akong patayin? Nanlalamig ang buong pagkatao ko. Gano'n na lang ba ang galit ni Jewel sa akin? Wala na ako sa kanila. Hindi na ako nagpakita pa. Bakit? Anong kasalanan ko? Naramdaman ko ang takot ng mga oras na yon. Nalilito ako. Sino ba talaga si Vile? Kung gano'n kung magkatotoo ang sinabi ni Jewel, nasa harapan ko lang ang taong papatay sa akin? Sino ka ba talaga, Vile? Nagtataka kong tanong. Kaya ko bang marinig ang sunod nitong sasabihin? Mind your own business, Serafina. Get out! Napalundag ako na marinig ang galit nitong boses. Doon ako nakaramdam ng takot. Kakaiba tong magalit at alam kong hindi pa sapat ang galit na yon. Dahan-dahan ko na bang makikilala ang katauhan ni Vile. Bakit ngayon ko lang napansin na may malaking picture frame sa isang part ng sala sa mansyon at ang pamilya niya ang nandoon. 4 na lalaki nang kilala ko lang si Kael at si Vile. May kapatid pa pala siyang 2. Luna Sera, luto na po ang barbecue. Napaigtad ako at napahawak sa puso nang nasa gilid ko na si Butler 4. Sige po, pupuntahan ko na. Sagot ko at yumuko ito. Hindi ko na ituloy ang pagtingin sa picture frame at pumunta na sa pool. Pero habang pumupunta ako ron, hindi mawala sa isipan ko ang sinabi ni Vile na gustong mangyari ni Jewel sa akin. Marami akong gustong malaman. Gusto ko malaman kung ba't ako gustong ipapatay ni Jewel. At gusto ko ring malaman kung bakit kay Vile siya lumapit para patayin ako. Sino ba si Vile? Sino ka ba talaga, Vile? Natatakot na ako. Yung tiwala ko hindi ko na alam kung nandun pa.
Kasi bakit ito sinabi sa akin ang gustong mangyari ni Jewel kung siya lang din naman ang papatay sa akin? Gusto ba niyang ready na ako kapag papatay niya na ako? Sa buong araw, iniiwasan ko si Vile. Tsaka kanina pa to nakaalis at mukhang may meeting na naman. Paano kayo nagkakilala ni Kuya? Nakalimutan ko na. Sagot ko na narinig pa ang pag-chuckle nito. Yeah, talk to the donkey. Anito't palihim akong napangiti dahil akala ko talaga suplado to katulad ng kuya nito. Malaking tao lang talaga ito pero kapag makilala, kakaiba itong lalaki. Yeah, I already did. Sagot ko. Napakurot ang noon nito at nang ma-realize ang sinabi ko para tong nainis. Sa una na nga to eh. Kael? Are you seducing me? Paos itong usal na ikinapula na mong mukha ko dahil sa klase ng pag-ungol nito. Baliw? Hindi. I know, I'm just kidding. Anito't umiwas ang tingin. Nakita ko pa ang pamumula ng tinga nito sabay tingin muli sa akin. Delikado ba talaga ang kuya mo? Ang ekspresyon ni Kael napalitan na malamig na ekspresyon. As what I've said, we are dangerous, Serafina. Don't judge us without knowing what kind of person we are. Anito. So, totoo nga? We? Yes. Anito. Do not be curious, Sarah. You will regret it later. Anito at tumayo na. Parang nawala to sa mood. Kasalanan ko ba? Gusto ko lang naman malaman kung sino si Vile. Pero kasali pala sila. Lumabas ako ng room ni Wade. Manipis na damit lang ang suot ko ngayon kaya't ramdam ko ang lamig ng hangin pagdating ko sa garden. Maliwanag doon at napaka-peaceful. Di naman ako matatakotin kung sakaling may multo man. Bukas, babalik ako sa trabaho ko sa bar. Sana payagan ako ni Val dahil ayoko namang iasa ng lahat sa kanya ang expenses na kinakailangan namin ng anak ko. Ayoko maging pabigat pero sa ginagawa ko ngayon, para ko spoiled na nakikitira. Nag-isip-isip ko nga na alis na lang ako dito sa mansyon. Sobrang nakit, hindi ako natutuwa. Para akong walang silbi o ako lang talaga ang may problema. Napabuntong hininga ako at napahilig sa kinaupuan. Malalim ang iniisip ko. May narinig akong kotse na papasok sa mansyon at mukhang si Vile iyon. Di naman siguro ako makikita rito dahil malayong entrance sa garden. Napahawak ako sa dibdib ko kung nasa ng puso ko na kapag si Vile ang iniisip, ang lakas ng tibok ng puso ko. Naalala ko ang tanong ni Vile sa akin kanina, yung how do I do that? Ano kaya ibig sabihin nito? But also I have a question. How did he did this to my heart? Lumakas ang hangin kaya't napayakap ako sa katawan ko. Ang tanga ko rin kasi bakit di ako nagsusuot na makapal na damit o kaya magdala ng jacket. Ha? Mom, I miss you. Ewan ko ba bakit ko naiusal yon. Napangiti ako at napatingala pero gano'n na lamang. Ang pagkawala ng ngiti ko nang sa pagtingala ko ay ang mukha ng taong iniiwasan ko ang nakita ko. Napatulala ako rito. He just stared at me blankly na parang isa lang ang bagay na walang halaga. Hindi ka daw kumain. Anito sa mahinang paraan. Concern ka ba? Wala akong gana. Ikaw kumain ka na? Balik kong tanong dito. Hindi to sumagot. Umayos ng upo dahil nangangali ang leg ko kakatingala sa kanya. Pero nanlaki ang mata ko na may sinuot to sa akin jacket na kinatuod ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong maging reaksyon. Go to your room. It's cold. Anito sa malamig ding paraan. Oo, Vile. Sobrang lamig na nga pero dinagdagan mo pa. Oo. Sagot ko at mabilis umalis sa harapan niya. Pero nahina nito ang kamay ko na kinalaki ng mata ko. Night. Good night. Sabi ko at binitawan na ako nito at para na akong tomato papasok sa loob. Here is your order, sir. Giliw kong sabi sa customer. Yeah, thank you. Oh, ngayon lang ulit kita nakita rito, ha? Yes po. Naalala ko, isa ito sa mga palaging pumupunta rito. May pasok kasi ako noon. Nagbawa ko at umalis na lang sa harapan nito. Masaya ako na pinayagan ako ni Vile. Pero sino naman ako para pigilan niya, di ba? I miss you talaga, te. Naiiyak na usal ni Micaela na makarating na at mukhang nagmamadali pa. Me too. Kayo na ba? Pang-asar ko sa kanya kay Jake yung na parang wala man lang nagbago. Imposible, ate. Nasa mood ako ngayon magtrabaho dahil isang buwan ba namang nasa mansyon lang ni Vile, walang magawa. Kaya ngayon nabuhayin ako. Ako na, te. Baka hinahanap ka na ni Wade. Ikamusta mo na lang ako kay Wade, ate, ha? Ano to? Sure, sagot ko. Nagbihis muna ako at nang kumuha ng mga gamit, lumabas ako ng exit. Pero hindi ko aakalain na biglang may nalagay ng panyo sa ilong ko. Nagpupumiglas ako hanggang sa naramdaman ko na lamang na walan na ako ng ulirat.
Ang kinis, pare. Tiba-tiba na naman tayo, tol. Kulang ang 20 million sa ating 5 pero magiging worth it yon kapag maangkin natin siya. Tama, tama, gusto ko yan. Gago, wala sa usapan yan. Gusto niyo bang mamatay ng maaga? Ano ka ba, pare? Hindi naman natin sasabing gagasain natin siya kung walang magsasabi. Tama, pare. Imposibleng hindi ka titigasan sa nakikita mo ngayon. Kanina pa ako gising at gusto kong magwala. Naiiyak ako. Naiiyak ako sa gagawin nila. Bakit nila ako dinukot? Natatakot ako. Akala ko hindi ko na ulit mararanasan pa ang ganito. Pero yun lang pala'y akala ko. As much as possible ayokong gumawa ng ingay. Ayoko malaman nila na kanina pa ako nagigising. Pero gano'n na lang ang pangamba ko nang may naramdaman akong mainit na hininga na parang inaamoy ako sa leeg. Naramdaman ko pa ang 2 pares ng kamay sa tuhod ko. Hindi ko mapigilang magising na talaga dahil nandidiri ako sa ginagawa ng mga to sa katawan ko. Huwag ninyo akong hahawakan. Malakas kong sigaw at umatras sa kinaupuan ko. At gano'n na lang ang pangamba ko nang ang 5 lalaki ay sabay nang umiti sa akin na parang demonyo at naglalaway na parang aso. Tatayo na sana ako pero may metal na nakalak sa binti ko. Nanginginig ako at nangingilid ng luha. Nakita nyo na mga pare? Mas lalo ko nasasabik dahil lang sa umiyak ang doll natin. Ikaw na muna pre, ako naman ang sunod. Same here. Bahala kayo basta sinasabi ko sa inyo. Shut up, walang magsasabi. Anong gagawin niyo sa akin? Sumisigok na ako. Ayoko nito at gusto ko pang mabuhay. Alam ko ang gagawin nila. Ilang beses na bang may nagtangka sa akin? At bakit ganito nilang palagi? Wag po. Umiiyak akong pagmamakaawa. Bitawan mo ako, isusumbong ko kayo sa pulis. Narinig ko naman ang tawa ng mga ito. Kung mabubuhay ka pa, miss, pagkatapos ng gagawin namin sa'yo, pero wag kang mag-alala. Alam naming magugustuhan mo rin naman. Anito at naramdaman kong paghila nito sa buhok ko. Aray ko, bitawan niyo po ako. Patayin niyo na lang po ako. Nagmamakaawa ko. Nang napapikit ako at parang wala ng lakas, na hinawakan itong legs ko tungo sa bewang ko at ang pagdampi ng labi nito sa collarbone ko. Mas mabuti pang mamatay kaysa gawin nila ang pangre-rape sa akin. Nasa ilalim na ako ng lalaki. Masakit ang kamay ko dahil pinipin ako nito sa kama. Punong-puno ng luha ang mga mata ko. I am sorry, Wade. I am sorry, Vile. Vile? Napadilat ako pero gano'n na lang ang panulumong ko dahil imposibleng darating yon. Para akong babaeng bayaran na pagsasawaan mo ng isa bagong lahat. Nanlamig na ako at parang masusuka dahil parang hahalikan na ako ng lalaking kanina pa nasa ibabaw ko. Pero gano'n na lang ang pagkatulala ko na may isang taong tumukot doon at nagpunta ito sa malayo. At sa mga oras na iyon, nagkagulo na sa loob ng maliit na bodega na iyon. Para akong batang umiiyak na makitang taong dahilan nun. Para akong batang gustong magsumbong sa ginawa nila sa akin. Ewan ko ba't wala akong lakas na bumangon ako at tumapit sa kanya at yumakap sabay hagulgol. I'm sorry, I'm late. I'm sorry. And that's it. I feel the sincerity in his voice. Naramdaman ko ang pagyakap ito pabalik sa akin. Narinig ko pang sinabi nito, Don't kill them yet. I am the one who fucking tortured them. Malamig at may otoridad nitong sabi sa mga kasama nito. Mafia, hindi yun narutang ginagawa namin. Di ba nasa organisasyon nyo yun? Pero walang sumagot at narinig ko lang ang daing ng mga ito. Hindi ko makikita dahil nakayakap ako kay Vile. Parang lahat ng takot ko'y nawala dahil lang sa yakap nito. Kahit pa sa sobrang lamig nito minsan at rude, nakakainis. Pero aaminin ko I felt safe around him. Mafia? Alam ko kung anong mga mafia. Mga taong delikado sila. Let's go home, baby. Anito? Ha? I don't care if he is a mafia or what, because I'm his baby naman. Umayos ka nga, Serafina. Danger magnet ka na nga, ang landi-landi mo pa. Third person's POV. Vile Montgomery was feared and respected by all those who know him, and his world was law in the criminal underworld. Vile had everything he could ever want, money, power, and influence, but there was one thing missing from his life, love. He is a mafia boss who is the leader of a criminal organization, typically involved in illegal activities such as extortion, racketeering, and money laundering. They wield significant power and influence over their subordinates, often using violence and intimidation to maintain their control.
A mafia boss is usually highly respected and feared within their community, and their word is considered law among their followers. They are often surrounded by a network of loyal associates and family members who can help them carry out their criminal activities. Alpha Zero, your ring. Butler 5 panicked. Tumayo si Val sa kinaupuan at kinuha ang coat na nasa gilid lamang niya. Danger! Usal ng Butler 10 na tinanguan naman ni Butler 7. Habang papalabas ng headquarters, nakayuko ang mga tauhan na nasabing organisasyon. Isa sa nirerespeto si Vile dahil siya lang naman ang kinikilala bilang tagapagmana ng ilegal na organisasyon kung saan sila nakatayo ngayon. Una naglakad si Vile, kasunod si Butler 2, Butler 5, Butler 7, Butler 8 at Butler 10. Umiilaw pa rin ang malakas ang singsing na suot ni Vile, konektado kung nasaan si Serafina ngayon. Walang emosyon niyang pinandar ang kotse habang nakasunod sa kanya ang 5. Mga butler niya ang sakay noon. Alpha Zero, abandoned tank 18. Dinig ni Val sa tenga dahil naka-earphone siya ngayon. You are so loud, Butler 5. I just want to say where we go, Butler 8. Shut up, both of you. Malamig na wika ni Butler 2. Silence! Usal ni Val na kinatahimik ng mga butler niya na parang bata kung sila magkakasama, pero kung sa labas kakaibang ugali ng mga to. Nang makarating kung saan lugar, nauna siyang bumaba kaysa mga butler niya. Dahan-dahan siya naglakad tungo sa pintuang nakaawang at biglang nag-init ang ulo sa narinig na pagmamakaawa ni Serafina at sa nakita niyang biglang ikinadilim ng paningin niya. Nakita niya ang sariling yakap na siya ni Serafina. He can see the trembling body of Serafina. Tinignan niya na malamig ang mga taong dahilan kung bakit nandito si Serafina. At sa narinig dito na parang hindi natatakot sa kanya, gusto niyang siya ang tatapos sa mga yon. How dare you touch what's mine? Usal niya sa sarili. Mafia, hindi yun narutang ginagawa namin, di ba? Nasa organisasyon niya yon? Napalingon siya sa nakangising lalaki na mukhang nawalang talagang takot. Pero ganoon na lang ang pagkatulala nito na makita niya si Vile na nakasmirk na ikinatakot nito. Organization? Walang silbi yun. Kung ako naman ang batas. He said coldly and dangerously na kinatahimik na mga lalaki na tinututukan na ng mga armas ng butler na kasama niya. Serafina's POV. Let's go home, baby. Anito. Huh, I don't care if he is a mafia or what. Because I'm here, baby naman. Umayos ka, Serafina. Napasigaw ko nang kinarga ko nito pa bridal. Ibaba mo ako, Vile? Wala na siyang nagawa pa dahil mas malakas at malaki si Vile sa kanya. Di na siya lumingon sa lugar kung saan muntika na naman siyang naghahasa. Nanginginig siyang napakapit kay Vile. Sumiksik sa dibdib nito at do'y nakahinga na maluwag dahil sa init at bango ng lalaki. Hindi ito nagsalita na mailagay siya sa kotse. Pinasuot ang coat nito pero napalunok siya dahil ang dilim ng aura nito at parang sasabog kung makakagawa siya ng maliit lang na pagkakamali. Sinara nito ang pintuan. Nakita niya ang pag-ikot nito sa kabila at binuksan ang pintuan sabay pasok doon. Nanlalamig at nagsitaasan ng balahibo niya sa katawan dahil sa hawak ng mga lalaki sa kanya kanina. Gusto na niyang maligo at baka sakaling mawala iyon. Vile, huwag mong sasabihin kay Wade ang nangyari. Pakiusap ko. Kay, anito at napabuntong hininga ko dahil sa sobrang ingay ng kausap ko. Mommy! Nakita kong mabilis sa pagtayo ni Wade sa sofang nasa sala. Tumakbo ko nasan ako. Baby, ba't di ka pa natutulog? I am just worried, Mom. Daddy, magkasama kayo? Yes, son. Sleep now. It's already late. Anito. Tumangulang ang anak ko at timakap sa bewang ko. Hinalikan ko to sa noo at gusto nitong ihatid ko siya sa kwarto niya kaya't sinamahan ko siya. Napalingon ako sa likuran at nakatayo lang si Val doon. Seryoso akong tinignan. Napaiwas ako ng tingin at naglakad na kasama ng anak ko. Nakasuot sa amin ang bantay na yaya ni Wade. Ewan ko ba't lumingon ako ulit pero nakatitig pa rin si Val sa akin. Napakagat ako sa labi. Bakit gano'n na lamang ang titig niya? Hindi ko maintindihan. Pero ang lakas ang tibok ng puso ko. Kasalanan ko ba ang nangyari sa akin kanina? Kung di ba ako bumalik ng trabaho, hindi ba mangyayari sa akin yon? Ba't pag lumalabas ako ng mansyon ni Vile, palagi ako napapahamak? Galing akong CR, tumupo ako sa kama. It's 12:18 a.m. Gabing-gabi na at basa pang buko ko. Nakaramdam ako ng kaba pero lumapit pa rin ako na mapatingin ako sa pintuan dahil may kumakatok doon. Nakasara pa rin yun at nagdadalawang isip kung pagbubuksan ko ba. Open the door, Serafina.
Dumagundong ang puso ko sa sobrang kaba. Binuksan ko ang pinto at napatulala sa lalaking nasa harapan ko. Parang ibang vibe ang nakikita ko. Bagong ligo ko to kaya wala sa ayos ang buhok nito. Napatingala ako at nagbangga pang paningin namin sa isa't isa. Umalingasaw ang panlalaking amoy nito. Nakapamulsa at nakapirmi ang mga labi. Bakit? Mahina akong tanong. I just want to know if you're fine. Halos pabulong nitong sabi. Ewan ko ba't napangiti ako dito. Napayoko ako at napapikit. Ang sarap sa pakiramdam. Oo naman. Maraming salamat. Vile? Sincero kong usal at gumiti na matamis sa kanya. May pagkatan si Val pero masasabi mong may lahi ito. Mayaman tingnan kahit nakasuot ng simple. Nakakagulat lang dahil bagay-bagay dito ang suot ngayon na pantulog. Palagi ko ito nakikita nakasuot lang. Ano kayang pumasok sa isip ito at pumarito? Is he concerned? Don't come back there. Anito. Ha? Bakit? Kaya naman kitang buhayin. Hindi mo kailangan magtrabaho. Pahabol nito na ikinaawang ng bibig ko. Hoy! Nakikita rin na nga lang ako rito eh. Ayoko maging palamunin. Who's stopping you for doing what you want in my mansion? Kasi pag may magagawin ako, patitigilin ako ng mga maids. Hindi ko na lang sinabi dahil baka magalit pa to sa mga maids ito. It's so lonely in my mansion, Serafina. Bakit ba ganito ang epekto ng lalaking to sa akin? Bahala na. Mahulog na ako mahulog. Hindi ko na mapigilan eh. Ang daming mixed signals na binibigay. Minsan masungit, palaging malambing. Nakakainis but at the end of the day mabait pa rin sa akin. Why, Vile? Bakit naman kasi ang laki ng mansion mo? 'Cause I'm rich. Inosenteng sagot nito pero para sa akin, sarcastic ang dating. Ano magagawa ko dyan kung lonely ang mansion mo? I can hear his chuckle. Pagbubunutin kita ulit ng damo. Bumalik ka na nga sa kwarto mo? Namumula kong wika dahil sa inis. Pumunta lang ba to para inisin ako? Pagsasaran ko na sana siya ng pintuan nang humarang ang paa nito. Night! Anitong nakatitig sa mga mata ko at sa mga oras na yun hindi siya nag-feeling. Nakikita ko sa mata nito ang kisnap na parang masaya to. O guni-guni ko lamang iyon. At parang deja vu lang dalong isang araw na good night to sa akin. Pero ngayon kakaiba. I can feel the spark on his voice. Good night, handsome. Usal ko at date ko lang ma-realize ang sinabi ko na makita ko ang pag-smirk nito. I know I'm handsome. Anito. Mabilis ko siyang pinagsarahan ng pintuan at napapo ko sa nakasarang pintuan dahil sa nasabi kong kahihiyan. Bakit mo ba nasabi yon, Serafina? Hindi yon si Wade. Ang anak mo lang ang pogi sa harapan mo. Nakakahiya ka.